Kaya yung tanong kanina, no? Na mayroon pa bang babae sa langit? Yun ang tanong kay brother. Kaya sabi niya, wala na pong babae sa langit. Yan. Sa Luke, binasa niya rin to, no? Sa Luke chapter 20, kaya nga yung buhok yun ang sign. Yan, mamaya na konti. Sa Luke chapter 20, verse 33. 33 to 36. Are. Sa pagkabuhay na mag-uli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon? Yan. Kasi nagkaroon siya ng ng pito ba yun? Ayan. At kanilang tinanong sa kanya na sinasabi, start sa 28. Sinulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay na may asawa at siya'y walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyan anak ang kanyang kapatid. Mayroon ngang 7 lalaking magkapatid at nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak at ang pangalawa, yun, inasawa ng inasawa, no? Hanggang sa ikapito. Yun. Kaya yung tanong, no? Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Kasi kay Moises, wala yan No? Kasi ang sabi sa 31, at ang pangatlo'y nag-asawa sa bao. At gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak at nangamatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. 34. Kasi tinanong nila yun 34. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-asawa. 35. Datapat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutang iyaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni pag-aasawahin. Yun. Sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Palibasay mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Yan, Kaya sinabi doon sa 1 Corinthians 11:10. Ayun, ulitin natin doon. Ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamalaan dahil sa mga anghel. Yan. Kaya ang sabi sa 36, sapagkat hindi, idugtong natin, sapagkat hindi na nila maaring mga matay pa, sapagkat kalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibasay mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga maging kalintulad dun sa anghel, wala nang kasarian. Kaya nga yun ang tanda sa 1 Corinthians chapter 11 verse 10. Ang buhok, ang buhok na nandun ka pa, nung nandun ka pa, nung nandun ka pa sa mundo, babae ka. Kaya yun ang tanda. Yan, ulitin natin sa 1 Corinthians 11:10. Ang babae na magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamalaan dahil sa mga anghel. Yan, Kaya, yun ang tanda. Nung nasa lupa pa siya, ay babae siya. Yun ang tanda. Kaya nga sabi sa 36, sapagkat hindi na sila maaring mga mamatay pa. Sapagkat kalintulad na sila ng mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, palibasay mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Yan. Kaya, ganun yun Wala nang kasarian o gender. Kaya yung buhok, yun ang batayan na nung buhay ka pa dito sa mundo, babae ka at ikaw ay lalaki dahil maiksi yung buhok mo. Yun ang tanda. Yun ang tanda ng kapamalaan, dahil sa mga anghel. Kung mapunta ka sa langit. Yan, Kaya, ito ang konklusyon. Ulitin natin ang tanong, may babae pa ba sa langit? Yan. Ayon sa Biblia, yung tanong kay Brother Eli. Kaya ang sagot niya, pinutol ko na lang yung record niya. Wala na pong babae sa langit. Puro na daw mga lalaki. Yan, Kaya ang sabi niya, ginawa ang babae sa lalaki. Ayun. Kung para kang lalaki, sabi niya, babae ka, Kung para kang lalaki, sabi niya, wala na daw problema. Nasa original form ka na.
Ano kaya yan, no? Parang tumboy siguro yung iniisip niya, no? Ano ang ibig niya sabihin, no? Tumboy siguro, no? Kaya, hindi ganun, no? Hindi ganun, no? Kaya, ito ang conclusion. Conclusion. Ulitin natin yung tanong. May babae pa ba sa langit ayon sa Biblia? No, sa Gitbad Ili, wala na. Wala na pong babae sa langit. Yan. Ano pong ibig niyang sabihin, no? Dati may napakinggan ako, no? Pastor pa daw, no? Nag-record. Sa langit, wala ng beer, sabi niya. Ano kaya yan, no? No? Ano kayang ibig niyang sabihin, no? Dati mayroon, ngayon ubos na. Pastor daw siya, no? Kaya walang beer sa langit. Dapat ganun, no? Hindi kayo wala ng beer. Ibig sabihin, ano yung ibig niya sabihin? Dati mayroon, so ngayon wala na. Yeah, pag walang beer, wala. Yan, ganun din kay brother, no? Sa langit, no? Kasi sa langit, wala ng kasarian o gender. Katulad na sa mga anghel, no? Kaya nga ang buhok, yun ang tanda. Yan. Na noong buhay ka sa sanlibutan, ikay babae, no? At ikay lalaki. Dahil dun sa tanda. Dahil dun sa buhok na ginawang tanda. Kaya nga sabi dun no? Na pag ang babae ay may mahabang buhok, halimbawa, nasa iglesia ka ng Diyos, no? Sa totoong iglesia ka, dapat mahabang buhok mo. Huwag ka nang makipagtunggali pa. No? Doon ang sinabi doon kanina, no? Sa Lucas chapter 20 verse 35-36, no? Ulitin natin ng konti. No? 20, 35-36. Sabi nito, datapot, ang mga inaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-asawa ni pag-asawain. Yan, wala nang pag-asawain doon kasi wala nang kasarian. Sapagat hindi na sila maaring mga matay pa, sapagat kalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa ay mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Yan. Kaya nga sabi ni kanina sa binasa natin, no? Sa 1 Corinthians 11:16, na walang gayong ugali kami, no? Kaya wag ka nang magrason pag sinabing mahabang buhok. Mahabang buhok, yun ay kapurihan sa Kanya. Kaya wag kang magsombrero din habang nanalangin ka. Yun. Makita mo yan palagi dun sa mga pare, at saka sa mga... Kaya ang sabi doon, wag kang magtakip ng iyong ulo. Ni walang puri mo ang iyong ulo. Kaya yun, ano? Kaya salamat sa Panginoon, no, na ati pong nalaman, no, na wala nang kasarian sa langit. Kaya yung buhok, yan mo malaman na siya ay babae. Oo. Kasi wala nang kasarian Yun ang tanda ng kapamalaan dahil sa mga anghel. Yung buhok. Yun, hindi kayo sabihin ni brother wala na daw. Wala nang babae sa langit. Yan. Yun ang tanda. Nung buhay pa siya, dahil sa kanyang buhok, yun, dahil sa mga anghel. Yun ang kapamalaan. No, ang kanyang buhok. Ang buhok na ginawang tanda. Thank you, Lord. No? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord is your sabi. God bless everyone. God bless Parapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.